Tumayo na po tayo, mga mahal na kapatid. Ama namin Diyos, maraming salamat po Ama. Muli sa pagsamba namin ngayon, sinapit mo kami mapayapa, nagagalak ang aming mga puso, sapagkat muli ka naming nakapiling ang iyong banal na espiritu, ginagana mo sa aming pagtitipon, saan man dako kami naroon, inaaliw mo kami sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Pinalalakas mo kami. Salamat ng marami. Lagi kang nagpapatotoo sa buhay namin. Lagi mong pinatutunayan, Ama. Ikaw ang aming Diyos. Hindi mo itinakwil ang iyong mga anak. Namamalagi ka sa buhay namin. Ikaw ang kasama namin araw-araw. Ikaw ang nag-iingat sa amin. Ikaw ang nagliligtas sa amin sa lahat ng kapahamakan sa mundong ito. Salamat, Ama. Salamat sa tulong at pag-ibig mo sa amin. Nananatili pa rin kami sa matatag na pananampalataya. Nagpapatuloy sa pagsisikap na may taguyod ang paglilingkod sa iyo. Purihin ka po. Sinasamba ka ng aming mga kaluluwa. Patawarin mo na kami, Ama, sa aming mga sala. Maawa ka po. Tanggapin mo kaming lahat. Tanggapin mo po ang aming pagsamba. Nilulwalhati ka ng aming mga kaluluwa. Panginoong Hesus, salamat po ng marami sa iyo. Hindi mo kami iniiwan. Ikaw ang aming alalay. Ikaw ang aming patnubay. Ikaw ang laging nagbibigay sa amin ng inspirasyon. Nangunguna sa amin sa paglalakbay. Kaya kahit mahirap at mabigat ang mga lakbayin sa aming panahon, nakapagpapatuloy kami sapagkat Panginoong Hesus, ikaw ang aming kasama. Purihin ka, Panginoong Hesus. Sinasamba ka ng aming mga puso. Muli mo kaming ipamagitan sa Ama at maawa ka po. Lahat ng mga lingkod mong sumasamba, tanggapin ang pagpapala mo, ang biyayang espiritual na kailangan ng aming mga kaluluwa. Ama, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, buksan mong muli ang aming mga puso. Tulungan mo po kami. Lubos naming sampalatayanan ang mga aral ay tinuro ng sugo at ng kapatid na Iranyo Manalo noong sila'y nabubuhay pa. Ang mga bulaang tagapangaral na nangangaral ngayon ng hidwang pananampalataya. Tulungan mo po kami. Huwag kaming maagaw nila. Huwag kami nilang madaya, kundi manatili kaming matatag sa pangahawak sa mga aral na aming tinanggap. Lubos naming panaligan. Ito pong maghahatid sa amin sa buhay na walang hanggan. Pamalagiin mo po kaming matibay na nakaugnay sa diwat layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Mabalagi po kami sa daan ng kaligtasan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Mga mahal na kapatid, sa kasalukuyan po ay maraming nagtuturo ng Biblia na hindi naman nagpapakita ng katibayan ng kanilang karapatan sa pangangaral.
Naniniwala po silang ang Biblia ay isang bukas na aklat na maaaring maunawaan ng kahit na sinong marunong bumasa. Para sa kanila, hindi na raw kailangan pa ang pagsusugo ng Diyos. Ang nakalulungkot, sa ating panahon, meron pong mga dati tayong mga kapatid sa pananampalataya at naging kasama pa sa paninindigan sa kaswira na ganito na rin ang himig ng kanilang paniniwala ngayon. Ang lalong mabigat ay nagtuturo po sila ng mga hidwang aral na hindi naman itinuro ng sugo ng Diyos sa mga huling araw. Ang katunayan, nagtayo pa sila ng sariling iglesia na tinawag nilang Assembly of Yahusha. Gumagamit sila ng mga talata ng Biblia upang patunayan ang kanilang ipinangangaral. At sila raw ang maliligtas. Kaya mahalaga pong pag-aralan natin ang leksyong ito upang huwag tayong madaya at mapahamak. Manapay makapanatili tayong matatag sa ating pananampalataya at tayo po ay makarating sa kaligtasan. Ano po ang batayan ng mga nagtuturo na hindi na raw kailangan pa ang pagsusugo ng Diyos? Ang isa po ay ang Gawa 2:21. Basahin po natin. At mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ano po ang kanilang paniwanag tungkol sa talatang ito? Malinaw daw na nakasulat na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Kaya hindi na raw kailangan pa ang pagsusugo ng Diyos. Hindi po natin tinututulan ang nilalaman ng talata. Alin po ang ating tinututulan? Ang kanilang maling konklusyon. Bakit? Hindi lang naman ito ang talata ng Biblia eh. Napakarami po niya. Mga talata ng Biblia. Kaya ang dapat nating alamin, sino ba ang tinutukoy ng talata? Nasasawag sa pangalan ng Panginoon na siyak na maliligtas. Dilinaw po ito ni Apostol Pablo sa kanyang pangangaral. Ayon kay Apostol Pablo, ano ang hinahanap sa mga tumatawag sa pangalan ng Panginoon upang hindi lamang sila'y pakinggan, kundi higit po sa lahat ay maligtas. Sa Roma 10:13 hanggang 15, ang sabi ni Apostol Pablo, dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? At paanong makakapangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? Napansin ba niyo mga kapatid? Tinalakay na po ni Apostol Pablo noon pa ang isyong ito. Nung sabihin niya, dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon, sinitas niya yung Gawa 2:21. Kinote niya yung sinasabi sa Gawa 2:21 na sino man ay na tumatawag sa pangalan ng Diyos ay maliligtas. Paano niya ito sinagot? Yung karugto. Ang sabi niya, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? At paano makakapangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? Diba klaro mga kapatid? Yung paliwanag o sagot ni Apostol Pablo. Sino pakikinggan natin? Sila? Si Apostol Pablo.
Ano lamang po ang katumbas nito? Sa sagot ni Apostol Pablo, hindi po lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay diringgin at maliligtas. Ano pong hinahanap sa mga tumatawag sa Panginoon? Kailangang mapangaralan ng tunay na sugo ng Diyos at sumampalataya. Sila po ang tinutukoy sa talata na tumatawag sa pangalan ng Panginoon at maliligtas. Kaya hindi po ito maaaring angkinin ng sinuman. May mga nagsasabi naman na sila daw ang nakakaalam ng mga pangalan ng Diyos. Marami po kasi yung pangalan ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Iba't ibang pangalan ng Diyos. Sila raw alam na alam daw nila yan. Kaya sila daw ang tinutukoy na kapag tumawag sa Panginoon ay maliligtas. Ang tanong, may tunay ba na sugo ng Diyos na nangaral sa kanila? Ano ngayon ang malaking pagkakamali na itinuturo nila upang palabasin na may sugong nangaral sa kanila? Binigyan nila ng maling interpretasyon ang Apokalipsis 11:3 at inangkin na ang nangangaral daw sa kanila ay isa sa dalawang saksi na binabanggit sa hula. Doon sa talatang may ipagkakaloob ako sa ating dalawang saksi. Napansin ba niyo mga kapatid? Yung dalawang saksi na binabanggit po rito, isa raw doon ay tumutukoy sa nangangaral sa kanila. Mga kapatid, hindi pala nila alam ng mga hula sa Apokalipsis ay ipinaliwanag na noon pa ni kapatid na Felix Manalo. At ayon sa paliwanag ng sugo ng Diyos, ang dalawang saksi na binabanggit sa Apokalipsis 11:3 ay hindi tumutukoy sa tao. At lalong hindi ito tumutukoy sa taong nangangaral sa kanila. Ano raw ang sinutukoy ng dalawang saksi? Ayon po sa tunay na sugo ng Diyos sa mga huling araw, si kapatid na Felix Manalo, sapagkat ipinaliwanag niya yan ng sugo. Hindi lamang yan, kundi ang buong Apokalipsis. Sapagkat yan halos lahat yan yung mga hula. Ito po ay tumutukoy sa dalawang tipan ng Biblia. Ang luma o matandang tipan at bagong tipan na pinatay ng hayop. Yun yung binabanggit sa 7. May binabanggit na hayop. Pinatay ng hayop na umahon mula sa kalaliman ng lupa na ang tinutukoy ay ang Iglesia Katolika. Pinatay nila ang dalawang aklat ng Biblia nang isalin nila ito sa wikang patay o sa wikang Latin. Wikang hindi maintindihan ng mga tao, kaya wikang patay. Ang mga bangkay ng matanda at bagong tipan ay nabuhay na maguli. Yun yung 11. Nang unang isalin ito ni Martin Luther sa wikang Aleman o sa German language na siyang tinatuparan po ng ikalawang anghel na binabanggit sa Apokalipsis 14:8. Kaya isang malaking kalapastanganan po sa mga salita ng Diyos ang kanilang ginawa. Isang malaking kasalanan sa harap ng Diyos. Lalo lamang lumalim ang pagkakabaon nila sa pagkakamali. Dahil sa kanilang kapahangasan sa mga salita ng Diyos sa Biblia. Kahit gaano pa karami ang nalalaman nilang pangalan ng Diyos, kung walang tunay na sugo ng Diyos na nangaral sa kanila at sumampalataya, hindi sila makakabilang sa binabanggit sa Gawa 2:21 ng mga tumatawag sa pangalan ng Panginoon at maliligtas. Ano pa ang katunayang hindi lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay diringgin at maliligtas? Ano katangian ng mga tumatawag sa pangalan ng Panginoon na diringgin at maliligtas? Sa Gawa 2:18 at 21. Pansinin niyo mga kapatid, yung Gawa 2:21, yun yung ating tinatalakay ngayon. Basahin natin yung itaas na talata, yung 18. Sa aking mga lingkod na lalaki
at sa aking mga lingkod na babae. Sa mga araw na iyon, ibubuhos ko ang aking espiritu. Sa makaswit, ang banggit na sumasawag sa pangalan ng Panginoon at maliligtas ay nakaukol sa mga lingkod ng Diyos na lalaki at babae. Ang tanong ngayon, mga kapatid, meron po ba silang katunayan sa Biblia na sila nga ang katuparan ng Gawa 2:21 bilang mga lingkod ng Diyos na lalaki at babae? Tiyak na wala. Kaya nga sila ay hindi at kailanman ay hindi po naging katuparan ng Gawa 2:21. Sa kabilang dako, paano tayo kinikilala ng Diyos bilang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na siyang bunga ng pangangaral ng huling sugo ng Diyos? Kinikilala tayo ng Diyos hindi lamang bilang kanyang mga lingkod na lalaki at babae, kundi ang Diyos mismo ang tumatawag sa atin sa Isaiah 43:5-6, ang aking mga anak na lalaki at ang aking mga anak na babae. Klaro yan, mga kapatid. Paano ba magiging lingkod ng Diyos ang tao? Para malaman natin. Ano ang pagkakakailanlan sa mga lingkod ng Diyos na may karapatang tumawag sa pangalan ng Panginoon? Awit 4:3. Ang sabi ng Biblia, ibinukod ng Panginoon sa kanyang sarili ang banal. Pansinin nyo, diringgin ng Panginoon pagka ako'y tumawag sa Kanya. Ang Diyos po ang nagbubukod sa mga taong magiging mga lingkod niya na may karapatang tumawag sa kanyang pangalan at diringgin niya. Hindi po ang tao ang magpipresenta. Lalong hindi ito maaaring angkinin ng sinuman. Kaya hindi po ito kailanman may pagpapanggap. Noon, ang bayang ibinukod ng Diyos na may karapatang tumawag sa kanyang pangalan ay ang Israel. Sila po ang mga hinirang at inihalal ng Diyos. Sa panahong Kristiyano, sino naman po ang ibinukod o hinirang at binigyan ng kahalalan at karapatan na tumawag at diringgin? Juan 15:16, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kayo'y hinirang ko at aking kayong inihalal upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Sino ang tinutukoy ng Panginoong Jesucristo? Kapag itinaas natin ang pagbasa sa talatang 5, ang sabi ng Panginoong Jesus, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Sa paglalarawan po ng mga apostol, si Kristo ang ulo, ang mga kaanib sa iglesia, ang mga sangkap ng iisang katawan. Alalaong bagay ang iglesia ni Kristo. Sa mga katuwid ng mga kaanib sa iglesia ni Kristo, ang mga tunay na lingkod ng Diyos. Ayon sa mga apostol, ano ang matibay na saligan ng mga tunay na lingkod ng Diyos na sila'y sinawang, ibinukod at sinirang niya? Sa 2 Pedro 1:19, ang sabi ni Apostol Pedro, kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula. Ano yan? Mga paunang pahayag ng Diyos na nakasulat sa Biblia, na nagpapatotoo ng kanilang pagkahirap. Ito po ang katunayan na sila ay mga tunay na lingkod ng Diyos. Sa makatwid, walang sino mang makapag-aangkin na sila ay mga lingkod ng Diyos na hinirang o ibinukod, malibang mayroon silang may pakikitang hula na nakasulat sa Biblia na nagpapatotoo ng kanilang kahalalan. Kahit pa sabihin nila, sila ang nakakaalam ng mga pangalan ng Panginoon, kung wala silang pruweba ng kanilang kahalalan at walang tunay na sugo ng Diyos na nangaral sa kanila, hindi pa rin sila makakabilang sa binabanggit sa Gawa 2:21 na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maligtas. Paano po kung ibalik sa atin ang tanong? Tayo ba na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa mga huling araw ay may matibay na saligan na tayo ay ibinukod din ng Diyos na may kahalalan? Meron bang hula ang Diyos patungkol sa ating pagiging mga lingkod ng Diyos? Napakarami. Alam na alam nyo yan, mga kapatid. Kung ano-ano mga hula ng Diyos na nagpapatotoo na tayo ay mga hinirang niya, kaya tayo ang mga tunay na lingkod ng Diyos. Isaiah 41:9-10.
Isaías 41:13, Isaías 41:17 hanggang 20, Isaías 43:5 hanggang 6, Isaías 46:11, Zacarias 13:8 hanggang 9, Juan 10:16, Gawa 2:39, Apocalipsis 7:2 hanggang 3, Apocalipsis 14:12 hanggang 13. Ano pa? Baka may nalimutan po. Mga kapatid, yan po ang mga hula ng Diyos na nakasulat sa Biblia na nagpapatotoo sa karapatan ng sugo ng Diyos sa mga huling araw na si kapatid na Felix Manalo at pruweba ng ating kahalalan na tayo ang mga tunay na lingkod ng Diyos sa mga huling araw na ito. Maraming beses nang ipinaliwanag sa atin lahat ng mga hulang yan. Kaya kung sinasabi nilang hindi raw sugo ang kapatid na Felix Manalo, hindi lang dapat na ang dapat na patunayan nila, sirain nila itong mga hula ng Diyos na tumutukoy sa kahalalan ng pagkasugo ng kapatid na Felix Manalo. Di po ba? Kailanman di nila mapasusubalian yung mga hulang yan. Hindi lamang tayo ang mga tunay na mga lingkod ng Diyos ngayon sa panahon ito, mga kapatid, kundi mga anak tayo ng Diyos na lalaki at babae. Sa atin, ibinuhos ng Diyos ang kanyang espiritu sa pamamagitan ng kanyang tatak na taglay ng sugo sa mga huling araw. Nang tanggapin natin ang pangangaral ni kapatid na Felix Manalo at tayo'y nabautismuhan sa loob ng Iglesia ni Cristo, ang pahayag sa Efeso 1:13 hanggang 14 ay natupad sa atin na nagsasabi, kayo man ay pinagkalooban ng ipinakakong Espiritu Santo bilang tanda ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang mana na binili niya tayo upang maging kanyang sariling bayan. Mga kapatid, anong baluktot na itinuturo nila ngayon upang hikayatin ng mga kapatid sa kanilang pagkakalubog sa kamalian? Ayon sa kanila, pinabubulaanan daw ng Hebreo 1:1 hanggang 2 ang isinuturo ng Iglesia ni Cristo na si kapatid na Felix Manalo ang siyang huling sugo ng Diyos. Yun ang ginagamit nila ngayon. Hebreo 1:1 hanggang 2. Ayon daw sa talatang ito, si Kristo lamang daw ang isinugo ng Diyos sa mga huling araw. Ito ba talaga ang nakasulat sa Hebreo 1:1 hanggang 2? Para malaman natin, di basahin po natin. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Tanong, mga kapatid, may nakasulat ba dito sa binasa ko? May narinig ba kayo na si Kristo lamang ang isinugo ng Diyos sa mga huling araw? Wala naman eh. Ang nakasulat doon sa 2, sa mga huling araw na ito, siya, si Kristo, o ang Diyos, ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak, si Kristo. Yun ang nakasulat. Pero yung sinasabi nila, na si Kristo lamang ang isinugo ng Diyos sa mga huling araw, wala. Sa naroon yung sinasabi nilang yun. Nandun lang sa kanilang isipan. Bunga ng maling pagkaunawa. Ngayon, dinawin natin, mga kapatid. Alin ba tinutukoy nung Hebreo 1:1 hanggang 2? Batay sa narinig nyo, mga kapatid. Anong inilalahad ng mga talatang ito? Kung paano nasulat ang Biblia? Ang matandang sipan at ang bagong sipan. Paano nabuo ang matandang sipan? Ang sagot ay ang Hebreo 1:1. Kung una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Kaya nabuo ang matandang sipan. Paano naman nabuo ang bagong sipan? Ang sagot ay ang Hebreo 1:2. Ngunit sa mga huling araw na ito,
Siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Mula sa mga salita ng Diyos na ibinigay na niya sa kanyang anak, si Kristo. Ipinasulat sa iba't ibang mga tao. Kaya nabuo ang bagong tipan. Mga kapatid, doktrina po ito eh. Doktrina bilang uno tungkol sa Biblia. Itinuturo ito sa lahat ng mga umaanib sa Iglesia ni Cristo. Talaga namang ang Diyos ay nagsalita sa ating panahon sa pamamagitan lamang ng Ebanghelyo ni Cristo. Ibig lamang sabihin, sa panahong Kristiyano, ang mga kautusan ng Panginoong Hesus-Kristo lamang ang saligan ng pananampalataya ng mga tunay na Kristiyano. Kaya nga Kristiyano mga sapat na tagasunod ni Kristo mula sa pangalan ni Kristo, Kristiyano, tagasunod ni Kristo. Kasi ang saligan ng ating pananampalataya ay ang ebanghelyo lamang ni Kristo. Pero hindi ito nangangahulugan na si Kristo lamang ang sugo ng Diyos sa mga huling araw. At hindi rin naman ibig sabihin na dahil itinuturo natin na si kapatid na Felix Manalo ay sugo ng Diyos sa mga huling araw, ay nagturo na siya ng sariling ebanghelyo at hindi ebanghelyo ni Kristo. Bakit ko ito sinasabi? Sapagkat sinasabi nila na ang kailangan daw tanggapin at sampalatayanan ng tao ay ang ebanghelyo ni Kristo. Hindi daw ang ebanghelyo ni kapatid na Felix Manalo. Bakit? Nagturo ba si kapatid na Manalo ng sariling ebanghelyo? Hindi naman eh. Lahat ng itinuturo ng Biblia, partikular ng bagong tipan, patungkol sa Panginoong Hesus-Kristo, ang siyang ipinangaral ni kapatid na Felix Manalo. At siya namang ating tinanggap at sinampalatayanan. Ngayon, ano pa ang kanilang maling kaswira? Sinasabi nila, biyaya daw ng Diyos ang kaligtasan, kaya hindi na raw kailangan ng pangangaral ng sugo at ng alinmang reliyon. Bueno, mga kapatid, yung biyaya daw ng Diyos ang kaligtasan, hindi na bagong bagay yan. Yan kasi ang saligan din ng maraming mga protestante, mga iba't ibang pangkati ng pangrelihiyon. So, hindi na raw kailangan ng iglesia. Hindi na kailangan ng sugo. Hindi naman natin tinututulan yun. Meron tayong bukod na leksyon, mahaba yan. Tungkol yan. Biyaya ng Diyos ang kaligtasan. Totoo yan, tama yun. Pero hindi lang ganun. Pag tatalakayin po natin yan sa mga susunod pa na pagsamba. Ayon sa kanila, ang kailangan lamang daw ay sampalatayanan ang ebanghelyo ni Kristo. Ano sinasabi ng nangangaral sa kanila? Tanungin mo ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo kung ano kahulugan ng ebanghelyo ni Kristo. Hindi nila alam. Siyak daw ang isasagot natin ng mga kaanib ay mga salita ng Diyos. Tama naman yun. Talagang ang ebanghelyo ni Kristo ay ang mga salita ng Diyos na nakasulat sa bagong tipan ng Biblia. Ito ang unang apat na aklat ng bagong tipan. Ayon kay Apostol Mateo, Marcos, Lucas at Apostol Juan. Naglalahad ng buhay ni Kristo sa lupa mula sa kanyang pagkapanganak, sa pagsisimula ng kanyang pangangaral, hanggang sa kanyang pag-akyat sa langit. Napatay siya, nabuhay na maguli, umakyat siya sa langit. Ito ang isinuro ng mga apostol, maging ng kapatid na Felix Manalo. Yung ebanghelyo na yan ng Panginoong Hesus. Ayon kay Apostol Mateo, Marcos, Lucas at Apostol Juan. Lahat ng ebanghelyo ni Kristo, mga salita ng Diyos. Siya mismo ang nagpahayag sa 1:7-16. Ang turo ko ay hindi akin, sabi ni Kristo, kundi doon sa nagsugo sa akin. Ang Diyos. Kaya ang ebanghelyo ni Kristo, mga salita na tama. Pero para sa kanila, ayon sa nagtuturo sa kanila, alin daw ang ebanghelyo ni Kristo?
Tandaan nyo ito mga kapatid. Ito lang daw ang Ebanghelyo ni Kristo. Hindi yung sinabi kong Ebanghelyo ni Kristo ayon kay Apostol Mateo, Lucas, Marcos at Apostol Juan. Para sa kanila, ang Ebanghelyo ni Kristo, ang pagsampalataya daw kay Kristo na anak ng Diyos na namatay para sa ating mga kasalanan at sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay na maguli, ang ating mga kasalanan ay napatawad at sa gayon ay maligtas. Ito lang daw ang Ebanghelyo ni Kristo. Si Kristo raw ang nagpasimula ng Ebanghelyong ito. At ito raw ay magpapatuloy hanggang sa wakas. Kaya si Kristo daw ang huling sugo. At ang kanyang mensahe, yung sinasabi nila, ito lang ang Ebanghelyo ni Kristo. Yun daw ang nag-iisang mensahe na kailangan ng tao na marinig upang ang tao ay maligtas. Isipin niyo yun, mga kapatid. Mali pala yung mga aklat ni Apostol Mateo, ni Marcos, ni Lucas, at ni Apostol Juan. Na supposed to be, yun talaga ang kabuuan ng Ebanghelyo ni Kristo. Pero hindi pala daw yun, sabi nila. Ito lang ang Ebanghelyo ni Kristo. Na si Kristo, ang palatayanan mo si Kristo, na anak ng Diyos, na namatay para sa ating mga kasalanan, at nabuhay na maguli. Kaya tayo napatawad sa kasalanan, at sa gayon maligtas. Yun lang daw ang Ebanghelyo ni Kristo. Anong dapat nating mapansin, mga kapatid? Kung may gumagamit sila ng mga salasa, sumalit ang sinasabi nila, katulad ng sinasabi sa atin ngayon, yung sinasabi nila, hindi naman siya nakasulat sa mga talatang kanilang sinisitas. Ipinaliliwanag lang nila na ayon sa kanilang interpretasyon. Lahat po ng sinasabi nila ay konklusyon lamang nila mula sa kanilang sariling pagkaunawa at palagay. Wala tayong mababasa na gano'n sa Biblia o kahit sa Bagong Tipan. Katulad nga ng Ebanghelyo, ito lang daw ang Ebanghelyo ni Kristo. Ano? Paano ang mga unang Kristiyano, mga kapatid, na nakasama ng Panginoong Jesucristo at ng mga apostol? Sila ba'y naging Kristiyano sa pamamagitan lamang ng pagsampalataya kay Kristo? Hindi ba sila'y pinangaralan muna ng mga salita ng Diyos? Pagkatapos ay binautismuhan sa loob ng iglesia ng itinayo ni Kristo, ang iglesia ni Kristo? Paano itinuturo ng mga apostol sa Gawa 20:28 na ang iglesia ni Kristo lamang ang tinubos at napatawad sa kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo? Hindi ba kailangan ito ng tao? Hindi ba kailangan marinig ito ng tao? Hindi ba ang mga apostol ay sinugo ni Kristo? Gaya ng sinasabi sa Mateo 10:5, ang 12 ito'y isinugo ni Jesus. Pagkatapos, hindi pakikinggan. Kapagkat yun lang daw ang Ebanghelyo ni Kristo. Yun lang daw ang dapat marinig ng tao. Yung 12 apostol, si Kristo ang nagsugo ron. Bakit pa nagsugo si Kristo? Kung hindi rin lang pakikinggan? Hindi ba ang mga apostol ay sinugo ni Kristo upang ipalaganap ang kanyang gawaing pagliligtas gaya ng sinasabi sa Mateo 28:18-19? Sa 19 sinasabi, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga anakan ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sinugo sila para mangaral. Hindi ba natin pakikinggan ang itinuro ng mga apostol na isinugo ni Kristo na kailangang bautismuhan ng mga tao sa isang katawan, alalaong bagay sa iglesia ni Kristo? Paano ang itinuro ni Kristo sa Juan 19:16 na kailangang pumasok ang tao sa kawan o sa iglesia ni Kristo upang maligtas? Si Kristo mismo nagsabi, ako ang pintuan, ang sinumang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Pagkatapos sa 16, at sila'y magiging isang kawan.
Kawan na yung Iglesia ni Cristo. Hindi man kasama ito sa Ebanghelyo ni Cristo na dapat tanggapin ng tao para sa kaligtasan. Juan 19:16, Ebanghelyo yan ni Cristo. Ayon kay Apostol Juan. Kaya napakarami pang mga pahayag ng Diyos at ni Cristo sa bagong tipan na masisira kapag tinanggap natin ang kanilang baluktot na argumento batay sa kanilang sariling pagkaunaw. Ano ba ang kanilang ipinalalaganap? Pinalilitaw po nila na ang kailangan daw na tanggapin ng tao at sampalatayanan ay ang gawaing pagliligtas ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo. Bakit? Ang gawaing pagliligtas po ba na itinaguyod ng kapatid na Manalo ay iba pa sa gawaing pagliligtas ni Kristo? Hindi naman eh. Pero ito ang maling palagay na kanilang ginagamit sa kanilang baluktot na pangangatwiran upang palabasin na sariling gawaing pagliligtas lamang ni kapatid na Manalo ang kanyang itinataguyod. Hindi po ito totoo. Ang gawaing pagliligtas ni Kristo na siyang gawaing pagliligtas ng Diyos ay siya ring gawaing pagliligtas na itinaguyod ng kapatid na Felix Manalo. Ang tanong, paano maipalalaganap ang Ebanghelyo ni Kristo sa mga huling araw kung hindi magsusugo ang Diyos? Paano may tataguyod hanggang wakas ang gawaing pagliligtas ni Kristo kung walang magpapatuloy na sugo na mga ngara? Ibig bang sabihin sa mga huling araw ay malaya na ang tao na magbasa ng Biblia at unawain ito sa sariling pagkaunawa na para bang kanya-kanyang pag-aaral gaya ng kanilang ginagawa? Hindi. Ganito ang nangyayari sa mga taong walang pagkasing ng Espiritu Santo. Gaya ng Assembly of Yahusha. Magulo, komplikado, salungatan ng kanilang mga aral, walang direksyon. Kaya walang pag-asa. Hindi gayon sa mga tao ng Diyos na pinangungunahan ng tunay na sugo na may patnubay ng Espiritu Santo. Kung susundan pa natin ang kanilang maling pagkaunawa, sa Hebreo 1:1 hanggang 2, na si Kristo lamang daw ang sugo ng Diyos sa mga huling araw. Ang tanong, tayo na mga tao sa panahong ito na sinasawag sa mga huling araw, paano natin maunawaan ang salita ng Diyos na itinuro ni Kristo kung walang tunay na sugo na magpapaliwanag sa atin? Bababa ang Panginoong Jesucristo mula sa langit para siyang magturo sa atin? Tanong ulit, sino ang ikalawang anghel sa Apokalipsis 14? Sino ang ikatlong anghel sa Apokalipsis 14:9-11 na siyang sumalungat sa mga maling aral ng Iglesia Katolika at tumulog siya sa kanilang karumal-dumal na pagsamba sa mga ribulto at mga larawan? Nasabi niya roon, ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, yan yung mga Katoliko, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos. Sige, sabihin nila kung meron pa bang ibang taong buong giting, buong tapang na hinarap Iglesia Katolika at hinuliksa yung kanilang karumal-dumal na gawa. Walang ibang kapatid na Felix Manalo. Tanong uli, sino ang ikatlong anghel sa Apokalipsis 14:9, 12 hanggang 13 na pagkatapos na salungatin ang karumal-dumal na gawain ng Iglesia Katolika ay ipinangalan ang tungkol sa pagtubos ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo na walang iba kundi ang Iglesia ni Kristo ayon sa Gawa 20:28. Walang iba kundi si kapatid na Felix Manalo. Hindi lahat ng tao ay nakinabang sa kamatayan ni Kristo. Hindi lahat ay natubos ng mahalagang dugo ni Kristo. Niliwanag sa Gawa 20:28, sa Iglesia ni Kristo lamang ang tinubos at napatawad sa kasunod. Lahat ng mga itinuro ng kapatid na Manalo, mga salita ng Diyos, mga ebanghelyo ni Kristo na nakasulat sa Biblia. Siyang nagturo noon pa
sa mga kapatid sa mga huling araw na maging matyaga sa pagsunod sa Diyos at manatili sa pananampalataya kay Jesus hanggang kamatayan upang maging mapalad sa araw ng paghuhukom. Kaya anong pagpapakilala ng Biblia sa Iglesia ni Kristong naging bunga ng gawaing pagliligtas? Ay pinagkatiwala sa Kanya ng Diyos. Sa mga kasunod na talatang 12 hanggang 13, kanina yon mga kapatid, 9 hanggang 11, yun yung mga Katoliko na sumasamba sa mga larawan, sa mga ribulto na parurusahan ng Diyos. Pagkatapos, ang kasunod na mga talata, 12 hanggang 13, narito ang pagtsitsaga ng mga banal. Ang binanal ng dugo ni Kristo, ang Iglesia ni Kristo. Tayo yan mga kapatid. Naging bunga ng naggawain ng ikatlong anghel. Sunod-sunod yan. Pagkatapos na sawatain, tuligsayin ang karumal-dumal na gawain ng Iglesia Katolika. Narito ang pagtsitsaga ng mga banal. Tayo yan. Ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. At narinig kong isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, mapapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon. Ibig sabihin, ang naglingkod sa Diyos hanggang kamatayan ng mapalad sapagkat sila'y magpapahinga sa kanilang mga katapos ng gawain ito ay wala ng kasunod na gawaing pagsusugo o pagliligtas ng Diyos. Sapagkat ito na ang darasnan ni Kristo sa kanyang pagbabalik sa araw ng paghukom. Batay sa pahayag ng mga kasunod ng mga talata. 12 hanggang 13 yung huli nating binasa. Sa 14 at 15, mga kasunod na talata. Ano nakasulat na mga kapatid? Nakita ko at narito isang alapaap na maputi. Nakita ko na nakaupo sa alapaap ang isang katulad ng isang anak ng tao na sa kanyang ulo'y may isang putong na ginto at sa kanyang kamay ay may isang panggapas na matalas. Pagkatapos sa 15, ihulog mo ang iyong panggapas at gumapas ka. Alin ang tinutukoy na oras ng paggapas o pag-aani? Yung paggapas, yan yung pag-aani. Alin yan? Tinutukoy. Sa Mateo 13:39, ang pag-aani o paggapas ay ang katapusan ng sanlibutan. Sa makatwid si kapatid na Felix Manado ay huling sugo ng Diyos sa sintidong ang ginampanan niyang gawaing pagliligtas ang Iglesia ni Kristo na ating kinaaniban. Ang darasnan ng katapusan ng mundo o sa araw ng paghukom. Alam niyo mga kapatid, kaya lang naman sila pumihit sa mga maling aral na ito na hindi naman bago ay sapagkat nabigo sila na patunayan na sugo ng Diyos ang nagtuturo sa kanila. Kaya para patunayan ang kanilang samahan ay sa Diyos at kay Kristo, bumaling sila sa isa pang baluktot na argumento na hindi na kailangan ng sugo sa ating panahon dahil si Kristo daw ang huling sugo ng Diyos. Ito naman ang lalong nagpalubog sa kanila sa patong-patong na kamalian. Kaya wala silang kaligtasan. Mga kapatid, huwag tayong padadaya sa mga bulaang tagapangalan na nais tayong papaniwalain na nasa likod na daw ang Iglesia ni Kristo. O hindi daw tunay ang Iglesia ni Kristo sapagkat hindi daw sugo si kapatid ng Felix Manalo. Sinasabi na lamang nila yan dahil sa kanilang mga kabiguan sa nakita nila na nangyari at patuloy na nangyayari ngayon sa Iglesia ni Kristo. Naglaho ang kanilang pananalig. Kaya pilit nilang ipinatatanggap na nasa likod na ang Iglesia ni Kristo. Hindi po. Bagaman mabigat ang nangyari at patuloy na nangyayari ngayon sa Iglesia ni Kristo. Ang sabi nga ng iba'y halos hindi natin lubos maisip na nangyari yung naganap sa Iglesia ni Kristo. Pero hindi ito nangangahulugan na ang Iglesia ni Kristo ay nasa likod na. Malinaw ang pahayag ng
kapatid na Iranyo si Manalo nung sila'y nabubuhay pa, uumang ang pagtalikod. Pero hindi magsasagot. Sapagkat ang mga kapatid ay masasabi, tayo yun. Sa naroon ng pagtalikod, sa individual na kaanib. Kailan? Kapag siya'y sumunod sa mali. Kapag ang sinunod niya ay hindi turo ng sugo. Kapag binitiwan niya ang itinuro ng sugo at bumaling sa ibang aral na hindi naman niya itinuro. Inuulit namin. Ang Iglesia ni Cristo po hindi natalikod. Ang nangyayari ngayon sa Iglesia ay malaking pagsubok ng pananampalataya. Tumatalikod yung mga kaanib. Pero sa kabuuan ng Iglesia ni Cristo, hindi matatalikod. Isasaayos ng Diyos ang lahat ng bagay sa Iglesia sa panahong itinakda niya. Mga kapatid, tatanungin ko po kayo, pag-aalinlanganan pa ba ninyo ang inyong kahalalan mula sa Diyos? Makikinig pa ba kayo sa mga nangangaral ngayon na wala namang karapatan mula sa Diyos? Huwag. Pumalasag tayo sa ating kahalalan. Mamalagi tayong masasag sa paninindigan, sa pagsunod sa mga aral ng Diyos na itinuro ng sugo at masyagang maghintay sa katuparan ng mga pangako. Mas masanawa tayo ngayon ng ating mapagmahal at mapagkalingan Diyos. Tayong lahat na sumasampalataya sa banal na kahalalang kaloob niya. Naway manatili ang kanyang pakikisama, tulong at proteksyon sa ating mga buhay habang tayo naglalakbay sa mundong ito hanggang sa marating po natin ang kaligtasan at manahan sa ating tunay na tahan ang bayan. Mayo kayo mga kapatid at tayo po'y mananda. Ama namin Diyos, maraming salamat po Ama sa pamamagitan ng leksyon ng kapatid na Iranyo Manalo. Muli po, niliwanag mo sa amin ang iyong mga katotohanan. Alam na alam mong kailangan namin ito upang kami maingatan at maipagsanggalang mula sa mga bulaan sa kapangalan. Kami ang mga tunay mong mga anak, mga lingkod mong mga anak na babae, lalaki at babae, na pinangakuan mo, pagka kami ay tumawag ay pakikinggan mo at ililigtas mo. Salamat po ng napakarami, Ama. Ang aming amang kalagayan ay napakaselan. Laging nag-aabang ang diablo para kami ay pinsalain, para kami ay ipahamak. Ginagamit nila ang sitwasyon namin para akitin kami ng iyong iglesia nasa likod na. Ngunit sa puso namin, nagpupuri kami sa iyo, Ama. Sinasamba ka na naming mga kaluluwa sapagkat minsan pa'y pinatunayan mo sa amin ang katotohanan ng iyong banal na iglesia. Kung may nangyayari man ngayong malaking pagsubok sa iyong iglesia, sa takdang panahon ay isasaayos mo ang lahat ng bagay. Kaya ngayon ang aming hinihiling sa iyo, Ama. Samahan mo kami araw-araw sa aming paglalakbay sa mundong ito. Huwag mo kaming bibitiwan. Nakita mo naman ang aming mga pagsisikap. Kung paano kami naninindigan sa panig mo. Sinuong namin ang mga pag-uusik. Binaka namin ang mga pag-aalimura sa amin. Ang mga paninirang puri. Ang mga pangapi sa iyong mga anak. Hindi namin ilalinsana
Ang hirap ng kalooban na aming hinarap. Salamat ng marami, Ama, hindi mo ipinahintulot na tuluyang mawalan kami ng pag-asa. Maawa ka, Ama. Tatakan mo na kaming lahat na narito upang ano man ang gawin ng Diablo hindi magtagumpay. Manatili kaming matatag na sumasampalataya sa kahalalan namin bilang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ito ang iglesyang daras na ng iyong bugtong na anak. Dito kami madiligtas. Dito kami magtatamo ng buhay na walang hanggan. Turuan mo kaming magtiis pa. Patuloy pa kaming makapagtiyaga. Patuloy kaming makapaglingkod sa iyo. Mabuhay sa pagsunod sa iyong mga aral. Ano man ang mangyari pa sa aming buhay. Alalahanin mo ang mga kapatid namin na dati-rati kasama namin sa paninindigan. Ngunit nadaig ng Diablo. Kung hindi labag sa iyong kalooban, bigyan mo sila ng pagkakataon. Muli makabalik sila sa tunay na pananampalataya. Muli naming makasama sa tunay na paglilingkod sa iyo na maghatid sa amin sa kaligtasan. Maawa ka sa mga may sakit, pagalingin mo ang mga anak mo. Ipagkaloob mo pa ang buhay at lakas. Panginoong Yesus, ipamagitan mo kami sa Ama. Huwag mo kaming bibitiwan, Panginoon. Alalayan mo pa kami araw-araw. Bantayan mo ang aming mga puso upang huwag makadaig sa amin ang anumang pain ng Diablo. Makarating kaming lahat sa kaligtasan sa pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Ama, hindi namin nalilimot idalangin ang mga kapatid namin hanggang ngayon ay nagtatago, lalo na ang mga nasa kulungan. Kabagan mo sila ang patuloy na ingatan, pagkaloob ang kanilang pangangailangan. At maawa ka po, palayain mo na ang aming mga kapatid na nasa bilangguan. Makapiling na po nilang muli ang kani-kanyang pamilya. Lubos kaming sumasampalataya, Ama. Narinig mo po ang aming mga panalangin at muli mong binasbasa ng bawat isa. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tatapos na po tayo mga kapatid ng araw.